Kamukha rin ito ng anak ko eh. Alam mo, natutuwa ko sa'yo, sobra. Meron akong regalo sa'yo. Ay! Isa sa mga unang sombrero ko to. Kuya Kim, totoo po. Alam, iyak. Bago ko to. I admire your content. I hope that you push on. Naging inspiration ko po talaga kayo din, Kuya Kim. Pero in all honesty, ayoko po kasi talaga sumikat. Bakit Lance ang pangalan? So, sinasabi mo palagi, this is Lance. Yung style mo na yun sa mga nakuhod. This is life! 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 This is Kuya Kim. And this is Lance! Hello! Lance, hello. Nice to meet you. Ito naman, no? Magandang araw mga kapuso. Itong guest natin ngayon, I started following her early last year. Nakita ko na yung content niya, sabi ko, iba ito. She's educational, she's bold about her faith, and she's pleasant. Finally, kasama natin ngayon. Trending media sensation, Lance. Hi, Lance. Hello po, Kuya Kim. Nice to meet you po. Paano yung intro mo? Paano yung... Intro po natin, this is Lance! Yun. But when I saw you last year, pinalo na kita nun, sabi ko, gusto ko to. I like, how does it feel being in the spotlight now? Everybody wants to get to know you, trending ka palagi, anong feeling yan? In all honesty po, sobrang nakaka-overwhelm po. Of course, sobrang thankful po sa lahat ng nakasupport. Pero lagi ko pong ginaground yung sarili ko na lahat ng nangyayari is hindi po ako. It's all because of the Lord po. Siya yung nagbigay ng opportunity para mas malaki pa yung ma-reach natin and ma-touch natin yung ibang tao. So, lagi po talagang mata sa taas, paalang sa lupa. So, ayun po yung lagi ko sinasabi din sa sarili ko. Pero thankful po naman ako sa growth ng Lance. Hindi lang din po namin ina-expect na ganito talaga siya kabilis na nangyari po. Oh, okay lang yan. Dahil napanood mo to, darating na ang dual mo this year. Balitaan mo ka, ha? Paano ka nagsimula bilang content creator, Lance? Siguro po, thinking of it now, talagang nagsimula po siya during ng mga class discussions po namin. Madalas po kasi magsimula yung professors namin ng bago mag-start yung discussion, mag-start po sila na mag-share sila na ito yung case ng isang animal, online, nag-self-medicate, nag-self-diagnose yung for parent nila, and na-put at risk yung health and well-being po nung aso or ng pusa. And ayun po, as a veterinarian, parang nandun po nag-spark sa heart ko na ano yung magagawa ko para matulungan na bago yung mga ganitong kaganapan sa social media or sa mundo at least, or kahit sa Philippines man lang, maiwasan yung mga pagsa-self-medicate. So parang doon ko po naisip na kung social media yung cause na naniniwala yung tao dahil nakita nila yung ganito, home remedy and all, ganyan, why not pasukin po siya? So sabi ko, sige, tatry ko lang, pero medyo hesitant pa po ako noong time na yun. Not until nakakilala po ako ng isang tao na nakakita po ng potential na pwede naman kaya mong incorporate yung field mo doon sa social media and gagawa natin ng paraan. So mag-focus tayo doon sa value niya. Come here! Wow! Hello, sir! Come here! Naiya siya. Nakuha na din kita. Paano ka naman nahilig sa animals? Lagi po sinasabi ng mga magulang ko po, family, ganyan na, bata pa lang po mahilig na ako sa mga animals. Like, to the point po na nakakakita ko ng stray, gusto ko po siyang hawakan kahit medyo worried po sila, Mami, baka makagat po ako or baka may makuha po ako na sakit, ganyan. So, lagi po talagang gusto ko silang ipet. Siguro po kasi kahit na hindi ko sila naririnig or hindi ko sila nakakausap, parang feeling ko may special connection po kami.
Tapos parang uso na rin po kasi before yung whisper, parang gano'n. So, Dog whisper. feeling ko naiintindihan ko po sila, parang gano'n. Na tinitingnan ko lang sila sa mata. Meron silang gustong ipahiwatig, pero hindi lang natin din ma-understand agad. Pero meron. Upo na siya. Sa lahat ng mga animals, anong pinaka-favorite animal mo? Favorite animal ko po na domestic is dog talaga Dog po. talaga. Dog person po talaga. Ah. So what's your favorite, ilang aso mo? Ilan ang Aso po alam mo? namin sa bahay, 3. Hmm? Opo. So, yung pinaka-dog ko po doon is si Max talaga. And siya din yung naging, siguro, inspiration ko din bakit ko tinitake po yung veterinary medicine po ngayon. During pandemic, way back pandemic, syempre, medyo na-shatter po yung emotions ng mga tao. Even me, hindi ko naman po kakailayan. So, si Max po yung palagi kong kasama every day. Every day, kada hapon, alam niya yung oras na mag-walk kami. And every time na mag-walk kami, kapag kumakahol na siya, talagang kahit anong ginagawa ko, gaano ko ka-busy, tinitigil ko po yun. Kasi yun lang yung oras na makakasama ko siya. At yun yung sobrang laking oras nung time na yun para maibigay ko sa kanya. So, talagang siya din yung nag-explain sa akin na kahit hindi mo marinig yung words, pero meron at merong makikinig sa'yo. Ito naman mga aquatic turtles. Opo. So alligator snapping turtle, dahil yung likod nila parang alligator. Ayokong hawakan kasi pag hinawakan natin, Opo. baka makagat tayo. Mabilis po sila. Hindi po ko. Mabilis yan. Hindi dapat hawakan. Alligator snapping turtle. From North America and Canada. Gusto ko sana kayong ipot eh. Ito ka, pakunta. Pero iba yung type mo dun sa nakita natin. Tapos Di ba tumitigil talaga siya pag hinahawakan siya? Ang difference ng ibon sa aso, ibon papaalam. Sa aso, gusto na ng alpha. Ito yung cooling system. Ang bigat mo. Parang snake din. Ang pambayawak naman kasi because people eat it eh. Ang dami ko nakarito sa Paite, sa Pampanga. Pangga po. Pero Yeah. ganda rito. Para kang dinosaur. Napansin ko very bold ka rin sa pag-share ng faith mo. Opo. Saan galing yan? Siguro nag-start talaga siya na maaga ko pong tinanggap si Lord, bata pa lang ako. And sobrang thankful po ako sa parents ko kasi sila po yung nauna na nag-introduce sa akin kay Lord God. And nung bata po ako, tinanggap ko na siya. And nalaman ko na rin po doon na naging instrumento lang po ako ngayon sa lahat ng mga nangyayari sa mundo. And ang buhay po na to is hiniram ko lang po din sa kanya. Kaya parang gusto ko rin pong i-touch yung other people para ma-inspire sila and para makilala din po nila ang Panginoon. Bakit Lance ang pangalan mo? Is that your nickname? Si Lance po is acronym ng totoo ko pong pangalan. Yes po, Ano Kuya totoo Kim. ang pangalan? Luis Ann Notario Nagal po. So, dalawa po yung N doon, kaya para plural po. May S sa dulo. Okay. Opo, pero ayun po, LA po lang talaga ang nickname ko. This is Lance! This is Lance! This is Lance! This is Lance! So, sinasabi mo palagi, this is Lance. Yung style mo na yun sa Manakuhin, gano'n ka ba magsalita talaga in real life? Sort of, opo. Lalo na pag sobrang excited po ako sa mga nangyari at saka sa kausap ko po talagang sobrang taas po ng energy ko. Lalo na, alam po yan ng mga kaibigan ko. Pero yung This is Lance po, nag-start lang po siya sa unang content na ang purpose lang po is to introduce myself. Pero hindi po namin alam na uulit-ulitin din po namin siya at gagamitin ko rin siya sa mga susunod pang videos. Ang This is Lance po nung unang video is sobrang This is Lance, ganun lang po siya. Humaba ng humaba. Opo, humaba kasi Kuya Kim, habang ginagawa ko po yung content, nararamdaman ko na sobrang excited ko po. So parang from This is Lance, kapag nag-start na po, This is Lance, at sa araw na to, so mag-share na po ako ng trivia, parang mga ganun, or in mga information. This is Lance! At sa araw na to, akala ng maraming tao maruming hayop ang mga baboy. Pero ang totoo, isa yan sa biggest misconceptions tungkol sa kanila. Yung Lance ay mong palitan, gawin mong Ate Lance, pag tumanda ka na. Pwede Pwede, po, no? Kuya Kim. Opo. Do you intend to be a veterinarian or a content creator? A veterinarian po, Kuya Kim. Yun po talaga yung nasa puso ko. And kahit ngayon po, yun po yung priority ko, makapagtapos po ng pag-aaral talaga. Kasi ano po yung pag-aaral ngayon, it's a long process. Sobrang naiintindihan ko po siya and hindi po siya madali. Pero kapag nandun na, para magkakaroon po ako ng ticket
to reach more animals po, to help them, to medicate, ganyan po, and to treat them. So So yun ang po passion mo talaga, talaga, yun is po to help talaga. animals. Opo, talaga. Hmm. Kuya Kim. Gaano kalaking pagbabago sa buhay mo ngayong nag-boom ka as content creator? How do you feel it? Siguro po when we're talking about sa pagkakakilanlan, parang nakikilala na nga po sila. So kapag lumalabas po kami, meron ng, uy, Ate Lance, pa-picture, ganyan. So ayun po, parang hindi po ako sanay talaga. Pero in all honesty, ayoko po kasi talaga sumikat. Opo, pero dahil pinasok ko nga po ang content creation, slowly parang kailangan mo siyang tanggapin. Pero hindi ka dapat magpakain sa kanya. Kailangan stick ka pa rin po sa values mo. So palagi ko po ulit nire-remind yung sarili ko na nilagay ka dyan ni Lord kasi alam niyang kaya mo. And nagtitiwala siya na ikaw yung magiging instrumento para makatouch ng ibang tao. So, ayun po talaga yung lagi ko rin sinasabi sa sarili ko. Para ma-keep grounded po talaga. Galing. Ang galing. Ang galing. Po talaga. Alam mo, natutuwa ako sa'yo, sobra. Meron akong regalo sa'yo. Ay, hello. Bakit po ganun? Di po ko inform. I started my career in 2004 as Kuya Kim. Yeah. So, nung nagsimula ako sa TV, isa sa mga unang sombrero ko to. Medyo laspag na ito, nakita mo yung kulay niya, ibang-iba na. Kuya Kim, totoo po. Alam, Tinatago ko to. Bibenta ko sana kay Boss Toyo. But I think you deserve this. So, thank you po. Thank you po. Alam, yeah, I admire your content. I hope that you push on. thank you po. Naging inspiration ko po talaga kayo din, Kuya Kim. From Matang Lawin, grabe napapanood ko po kayo. Kaya po ang kauna-unahan na educational broadcaster. And hanggang ngayon po, grabe po yung heart nyo. Para i-continue po yung pag-educate din sa ibang tao. Thank you po. Kamukha rin ito ng anak ko eh. You look like Eman. You know that? Yeah. Bagay. Keep it up. That's all I can say. I'm here for you. And keep it up. Thank you po, Kuya Kim. I wish you all the success, Lance. Thank you po. Praise the Lord. Thank you po. This is Kuya Kim. And this is Lance!